Ang patuloy na digmaan sa Israel at sa Hamas ay mas tumitindi pa sa mga nakalipas na araw. Kamakailan nga lang ay isang balita ang gumulat sa Jabalia kung saan hinihinalang napatay ng Israeli Defense Force si Yahya Sinwar, ang pinakamataas na pinuno ng Hamas sa Gaza Strip. Ang pagkamatay ni Sinwar ay tila isang bangungot para sa Hamas dahil malaki ang impluwensya ng taong ito. Sa video na kumalat online, makikita mo ang dalawang Marava tanks na mula sa mga Israeli Army at ang mga nasa gilid ay ang mga Hamas militiants na rila nagwawagayway ng kanilang puting bandila na tanda na sumusuko na sila sa laban. Makikita mo rito na tila nawawalan na ng pag-asa ang mga rebelding grupo at sigurado akong alam nila na bilang na rin ang kanilang mga araw at wala na silang magagawa para rito. Isang Marava tanks ay nagpasabog sa isang gusali na kung saan hinihinala noon na naroroon si Sinwar. Pagkatapos ng pag-atake agad na nagpadala ng drone ang mga Israeli Army upang suriin ang lagay ng leader at laking gulat nila nang makita nila si Sinwar na nakatakip ang mukha ng balabal at tila nanghihina habang nakaupo at nakatingin sa live drone na lumilipad patungo sa kanya. Sa gitna ng panghihina, nagawa pa nga nitong ni Sinwar na itaboy ang drone sa pamamagitan ng pagbato nito ng isang manipis na kahoy. Kung mapapansin mo rin na tila hindi na siya gumagalaw dahil sa kanyang natamong sugat at mula roon, alam niya na rin siguro ang kanyang kakaharaping kapalaran. The moment na binato niya ng kahoy ang drone, ay yun na rin pala ang huling senaryo na makikita siyang buhay. Dahil pagkatapos nito, agad siyang tinira sa ulo ng isang Israeli sniper na agad niyang ikinamatay. Maraming nagsasabi na ang pagkahuli at pagkapatay kay Sinwar ay isa lamang swerte. Subalit kung inyong titignan, naganap rin ang araw ng kanyang kamatayan kung kailan pinagdiriwang ng Israel ang kanilang Jewish Day. Ayon pa sa official ng Israel, si Sinwar ay itinuturing na evil na nagpapakalat ng kaguluhan sa mundo. At ang pagkamatay ng isang evil ay patunay na hindi magwawagi ang kasamaan sa kabutihan. Mabalik tayo sa punot dulo ng kaguluhan kung saan noong nakaraang taon, inatake ng Hamas ang Gaza at marami rito ang pinatay ng mga rebelde. May mga inosenteng kababaihan na ginahasa at mga bata na pinatay. Kumuha rin sila ng mga bihag na talagang ikinagalit ng Israel. Dahil rito, si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ay nagdeklara ng digmaan sa Hamas at walang habas itong pinaputukan ng mga airstrikes na ikinasawi ng maraming sibilyan. Siguro marami talaga ang magagalit sa ginawa ng Israel lalo na't kinudena sila ng mga bansa sa iba't ibang panig ng mundo. Subalit, kung Israel ang tatanungin, sila ay gumaganti lamang sa pag-atake na ginawa sa kanila at hindi nila hahayaan na masira at masakop ang kanilang soberanya. Ito ang dahilan kung bakit magpasa hanggang ngayon ay talagang gigil ang Israel na wakasan ang paghahari ng Hamas sa Gaza. Sa ngayon, napakarami ng matataas na lider ang napatay ng Israel at hindi pa rin sila kontento rito. Tila talagang gusto nila mapulbos ang Hamas hanggang sa punto na wala nang matitira sa mga ito. Sa pagkamatay ni Sinwar, maraming speculation na ang kanyang kapatid na si Muhammad Sinwar ang papalit sa kanya dahil isa rin ito sa mga lider ng Hamas, subalit hindi natin alam kung may katotohanan ito at kung nasaan nga si Sinwar. May kumakalat pa nga na video na kung saan nagdri-drive itong si Muhammad Sinwar sa isang mahabang tunnel. Walang confirmation kung saan ito, pero mapapansin ang kahabaan ng tunnel na kanyang dinadrive. Pero kung pag-aaralan mabuti ang tunnel na ito, ay pamilyar dahil ito rin ang tunnel na nadiskubre ng mga Israeli forces na malapit sa northern part ng Gaza. Ngayon tatalakayin natin ang isang kamakailang pangyayari na ikinagulat ng marami, ang pagpapalipad ng Hezbollah ng 3 drone patungo sa tahanan ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. Ang insidenteng ito ay nagbigay diin sa lumalalang tensyon sa rehiyon at nagbigay ng mga tanong tungkol sa seguridad ng mga pinuno. Sa 3 drone na ipinadala, 2 ang na-intercept at napasabog, habang ang isa ay sumabog malapit sa tahanan ng Prime Minister. Sa kabutihang palad, wala si Netanyahu at ang kanyang pamilya nang mangyari ang insidente. Ang pangyayaring ito ay nagdulot ng matinding galit kay Netanyahu, na agad na nag-utos sa kanyang mga tauhan na hanapin at panagutin
ang mga responsable sa pag-atake. Bagaman walang grupo ang umako sa responsibilidad, iginiit ni Netanyahu na ang Hezbollah mula sa Lebanon ang may kinalaman dito na tinukoy niyang ganti para sa pagkamatay ni Sinwar, isang leader ng Hamas. Subalit bakit mahalaga ang insidenteng ito? Ang pag-atake kay Netanyahu ay hindi lamang isang simpleng insidente. Ito ay nagpapakita ng mas malalim na issue sa rehiyon. Ayon sa ilang eksperto, ang ganitong uri ng pag-atake ay nagpapakita ng desperasyon ng mga proxy militia ng Iran na direktang tapusin ang buhay ng mga lider ng Israel. Sa unang tingin maaaring isipin na ito ay isang normal na aksyon sa panahon ng digmaan, lalo na't ang mga pinuno ay may malaking papel sa pagbuo ng mga estratehiya at desisyon. Ang pag-target sa kanilang buhay ay maaaring magbigay daan sa tagumpay ng kabilang panig. Subalit ang nangyari kay Netanyahu ay nagbigay diin sa isang seryosong banta sa seguridad, hindi lamang para sa kanya, kundi para rin sa buong estado ng Israel. Kung magsisimula ang Hezbollah na atakihin ang mga pinuno ng Israel, maaaring magresulta ito sa isang mas malawak na labanan. Ang posibilidad na gumanti ang Israel at atakihin ang mga lider ng Iran ay hindi malayo. Sa modernong digmaan, lahat ay gagawin upang makamit ang tagumpay at mapanatili ang kapangyarihan. Ang ganitong mga insidente ay nagdadala ng takot at pangamba, hindi lamang sa mga mamamayan kundi pati na rin sa mga lider. Ang tensyon sa pagitan ng Israel at Hezbollah ay patuloy na tumataas at maaaring magdulot ito ng mas malawak na hidwaan. Ang bawat aksyon at reaksyon mula sa magkabilang panig ay nagiging kritikal sapagkat kahit isang maliit na insidente lamang ay maaaring magdulot ng malaking gulo. Ang pag-atake kay Netanyahu ay nagbigay diin din sa pangangailangan para sa mas maayos na komunikasyon at diplomatikong hakbang upang maiwasan ang karagdagang karahasan. Ang mga lider mula sa iba't ibang bansa ay dapat makipag-ugnayan upang mapanatili ang kapayapaan at maiwasan ang paglala ng sitwasyon. Ang insidenteng ito ay hindi lamang isang simpleng pag-atake, kundi isang senyales ng mas malalim na problema. Ang pag-target kay Netanyahu ay nagpapakita ng kakayahan at intensyon ng Hezbollah na hamunin ang seguridad ng Israel. Ang ganitong uri ng banta ay dapat bigyang pansin hindi lamang ng Israel, kundi pati na rin ng international community. Mabalik ulit tayo sa nakaraan, ang Golan Heights ay isang estratehikong rehiyon na matatagpuan sa kanlurang bahagi ng Syria na nahawakan ng Israel mula pa noong 6 na araw na digmaan noong 6 na araw. Ang lugar ay may mahalagang papel sa seguridad ng Israel dahil sa mataas na topografiya nito na nagbibigay ng magandang tanawin sa mga galaw ng militar ng Syria. Bukod dito, ang Golan Heights ay isang pangunahing pinagkukunan ng tubig para sa rehiyon at ang mga lupaing ito ay masagana para sa agrikultura. Noong 1973, sinubukan ng Syria na muling makuha ang Golan Heights sa pamamagitan ng Yom Kippur War, subalit hindi ito nagtagumpay. Sa kasunod na taon, isang armistice ang pinirmahan at isang puwersa ng mga tagamasid mula sa United Nations UN ang itinatag upang mapanatili ang kapayapaan sa rehiyon. Sa kabila ng mga pagsisikap ng Syria na maibalik ang kontrol nito, patuloy na pinanatili ng Israel ang kanilang presensya at noong 1981, ipinatupad nila ang Golan Heights Law na nag-extend ng kanilang mga batas at administrasyon sa nasabing teritoryo. Ang hakbang na ito ay hindi kinilala ng UN at marami pang ibang bansa. Sa konteksto naman ng Second Lebanese War noong 2006, nagkaroon ng tensyon sa pagitan ng Israel at Hezbollah, isang militanteng grupo mula sa Lebanon. Ang digmaan ay nagsimula ng salakayin ng Hezbollah ang isang Israeli patrol at dukutin ang 2 sundalo. Bilang tugon, inilunsad ng Israel ang malawakang airstrikes at ground invasion sa Timog Lebanon. Ang labanan ay tumagal ng 34 na araw at nagresulta sa pagkamatay ng higit sa 1,100 Lebanese at 159 na Israelis. Matapos ang digmaan, ipinasa ng United Nations ang resolution 1,700 at isa noong Agosto 11, 2006
na nag-utos sa pag-withdraw ng mga tropang Israeli mula sa Lebanon at disarmament ng Hezbollah. Bagamat pumayag ang Israel na mag-withdraw, ito ay dahil sa pangako rin ni Hezbollah na aalisin nila ang kanilang mga puwersa mula sa hilagang bahagi ng Litani River. Subalit, hindi ito natupad. Nanatili ang Hezbollah sa timog bahagi ng ilog na nagdulot ng pagtaas muli ng tensyon. Ang hindi pagtupad ni Hezbollah sa kasunduan ay nagbigay daan para maging mas agresibo ang Israel laban dito. Ang sitwasyong ito ay nagpapakita kung gaano kahirap ang proseso ng kapayapaan at kung paano nagiging komplikado ang mga usaping pampulitika at militar sa rehiyon. Sa kabuuan, ang Golan Heights at ang hidwaan sa Lebanon ay patuloy na nagiging sentro ng tensyon sa pagitan ng Israel at mga kalapit bansa nito na may malalim na ugat sa kasaysayan at seguridad. Sa huli, tiyak na magpapatuloy pa rin ang digmaan sa pagitan ng Israel at Hezbollah. Walang panalo sa digmaan na ito at lahat ay talo dahil damay ang mga inosenteng tao sa patuloy na patayan at pagkasira ng buhay sa giyera.